O eto, pasok. I would not allow the Chinese government to call me monkey. Ayaw doon yung tawagin siyang unggoy. Ano gusto mo itawag sa'yo? Santo Niño? Pugi ka? Tsaka, ikaw lang tinawag na unggoy, kami hindi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo eh. Di ba? Ito, ganito rin to yung nangyari kay Mima Alicia. Pero ibang ano lang to, ibang level lang to. Ito si Tariela, for the longest time, kinakana nito ng kinakana yung China, kung ano-ano din ang pinagsasabi nito sa China. Meron man siguro siyang basihan, meron siyang pinaguhugutan, kanya yun. Hindi ko alam kung tagapagmana yata ng South China Sea ito eh. Kaya sobrang talagang dinedicate niya yung buhay niya sa South China Sea. Wala man lupain na sarili to. Bakit grabe kung paglaban niya yung South China Sea, sigurado ko yung bahay na tinitirikan nito, kung kanya yan, grabe paglalaban niya yan hanggang kamatayan talaga. Atin man yung South China Sea, sa West Philippine Sea, atin yan. Kung ano man ang ginagawa ng China sa atin dyan, hindi natin gusto yan. Pero, hindi enough. Yun, na yung nangyayari dyan is gamitin natin at araw-araw nating awayin ng China at sirain yung pwede naman nating maging benepisyo sa kanila. Kasi pwede naman na mayroon tayong conflict dito, but we can be friends in other things. Maybe may conflict tayo sa parang magkaibigan yan. Ako, tsaka yung kaibigan ko. Hindi man kami parehas na LeBron fan. Ayan, Lakers for life. Pero hindi na Lakers si LeBron eh. Okay lang, Lakers pa din. Anyway, si LeBron, ako, sobrang maka-LeBron ako. Yung kaibigan ko, maka-Kobe yun. Pero hindi naman, nagtatalo kaming dalawa kung sinong mas magaling kay Kobe at saka kay LeBron. Yung kaibigan ko naman, Jordan yun. Pagpasok nun, sasabihin mo, kayong dalawa kayo. Ikaw LeBron, ikaw Kobe, magsilayas kayo, nandito na ako. Ganon kami magkakaibigan. Magkakaibigan pa rin kami. Pero hindi kami nagkakatugma sa opinion patungkol dun sa mga bagay na yun. Sa akin, ang pinakamagaling si LeBron. Sa kanya, si Kobe. Sa kanya, si Michael Jordan. Pero hindi para siraan ko siya sa lahat ng bagay. Sasabihin ko dun sa kapitbahay namin, alam mo yung kaibigan kong may kay Kobe? Ano nun? Ano yun? Laging nakakaigit yun. Yung isa naman, puta, hindi nagsisipilyo yun. Lagi niyang sinasabi, ang baho. Gusto kong sabihin sa kanya, tanga, malapit yung ilong mo sa bibig mo. Kaya naamoy mo, hininga mo yun. Hindi ko sila ginagano. Pwede naman na magkagalit tayo dito sa bagay na to, pero pagdating sa ibang bagay, magkakaibigan tayo. Hindi ba? Pwede naman na ganun eh. Pag-awayin natin yung South China Sea, ipagtanggol yung South China Sea, pero yung i-demonize mo yung leader nila, para lang ma-prove yung point mo, yung pagiging makabayan mo, i-demonize mo yung leader nila. Gagawan mo ng caricature at sasabihin mo, ganito siya, kahit di mo pa naman siya nakakausap. Ganyan din yung ginawa ni Angel Locsin kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinasabi niya si Pastor Apollo Kibuloy, kulto, ganito, ganyan. Hindi niya pa naman nakakausap si Pastor Kibuloy. Hindi niya pa naman naririnig kung bakit yung ganun ang paniniwala nila. Yung doktrina ng kanilang simbahan, hindi naman niya ni-research. Hindi man niya kinumpara sa doktrina ng simbahan nila. Hindi ba? Tapos nagsasalita na siya ng ganun. So, pangit yun, mali yun. Pwede naman na, katulad yan, pwede naman kayo mag-coexist may simbahan ka, may simbahan ako. Ako nga, katoliko ako kaibigan ko yung mga taga Kingdom of Jesus Christ na yan but ini-ano ba nila? Ini-impose ba nila sa akin yung belief nila? Ini-impose ko ba yung belief ko sa kanila? Sa ganitong sa ganitong usapin, spiritual at paniniwala, yan? Kanya-kanya ng faith yan. Kaya nga daming denominasyon dito sa atin sa Pilipinas dahil nagre-respetuhan tayo dyan. Hindi mo pwedeng sabihin that my religion is superior than your religion. Pwede mong sabihin yun sa mga miyembro mo. Pero hindi mo yung pwedeng sabihin pwedeng sabihin sa akin, oy, mas magaling ako sa iyo. Hindi pwedeng ganun. Mag-aaway talaga tayo nun. Let's coexist. So you go your way, I go my way. This is my belief, that's your belief. So we live to see another day. Ganun si Tariela. Pucha yan. Pwede naman natin maging kaibigan ang China sa ibang bagay, and then pagdating dun sa South China Sea, mag-away tayo, di ba? Ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Ang gusto ng Amerika, awayin natin China. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi pwede. Kakaibiganin ko yan. Aawayin kita pag kinaibigan mo yun. Di ba hala ka? Awayin mo ko, hindi kita bebentahan ng mga armas pag hindi mo inaway yan. Bakit? Nagbebenta naman ng armas yung China at yung Russia, dito na ako bibili. Ngayon, nung hindi nag-fold, hindi sumunod si Pangulong Duterte sa gusto ng mga Amerikano, anong ginawa ng mga Amerikano? Inamo din siya. Sorry na. Bati na tayo. Ano binigay sa China? Tapatan ko. Di ba dinakinabang pa tayo?
Kasi pinag-aawayan nila tayo eh. O edi gamitin natin yun as leverage sa kanila. Kaibiganin na natin sila pare-pareho. Tapos gawin nating pantay ang tingin natin sa kanila. Kaibigan natin ng Amerika, kaibigan natin ng China, kaibigan natin ng Russia. Alam nyo, yung mga bansa na yan, hindi nila ipipilit yung mga sarili nila sa mga bansang ayaw sa kanila. Pero tayo nililigawan tayo ng mga yan because meron dito sa bayang Pilipinas na talagang sabik na sabik yung mga yan. Let's use it as a leverage. Let us tawag dito yung i-grab natin yung opportunity na yun. I-grab natin yung opportunity na yun to control them. Hindi, inaway mo ng inaway yung China. O ngayon, sa lahat ng mga pinagagagawa mo sa China, ginawang ka ngayon ng China ng isang AI video. Ako, personally, mali yun. Mali yun, China. Kasi pumatol kayo sa tanga eh. Maliit na tao man lang yan, and Tariela does not represent the whole Philippines. Sana man lang yung ginawa ninyong AI, kamukha man yun ni Kiko Pangilinan. Nilagyan nyo ng nameplate, name tag na Tariela. Para at least man lang, siya lang siya lang man kaaway nyo. Hindi nyo man kami kaaway lahat eh. Sana nung gumawa kayo ng video, nilagyan nyo na din ng nameplate na Tariela. Para siya lang talaga. Kung umiyak siya, bahala sa buhay niya. Siya lang yun. Pero na-generalize na unggoy, nakabarong, nakasombrero. So, parang Pilipino at Pilipinas. At yun naman talaga yung ibig nilang sabihin doon. Pero bakit sila dumating doon sa punto na yun? Kasi nga, binabastos din natin sila eh. So, kapag ginawa nila yung ginagawa natin sa kanila, mas creative sila. Iiyak tayo. Dapat hindi tayo ganun. Dapat hindi tayo ganun. Kung maangas kang umatake, dapat pag inatake ka, ka rin, kaya mo tumanggap ng mga blow. Ganyan sa boxing, hindi naman pwedeng isa lang ang pwede sumuntok. Lalaban at lalaban talaga yan. Tinan mo, umiiyak na ito si Tariela. Doon sa video lang, paano kung missile na yan? Sa video lang na yan, umiiyak ka na, Tariela, paano kung yung missile yung ipadala nila dito? Paano na? Pati kami nadamay sa katarantaduhan mo eh. Hindi naman namin gustong awayin ng China eh. Nasira nga ang natin, ekonomiya natin, nasira nga ang turismo natin dahil wala nang mga Chinese na nagpupunta rito sa atin eh dahil sa pagsira nyo sa lahi nila eh. So dyan pa lang umiiyak ka na, sa water cannon pa lang umiiyak ka na. Paano kung they took it to the next level? And they will take it to the next level and padalan tayo ng mga Scud missile dito. Putang ina, magagawa ng iyak mo? So ayaw mong pumayag na tawagin kanilang unggoy, pero kung ano-ano ang tawag mo sa kanila. Ching-chang. O ano-ano. Walang iyak ka. Di ba? Ngayon umiiyak ka, pati kami idadamay mo, hingi ka ng saklolo sa amin. Away mo lang yan eh. Wag tayong pumayag ng mga Pilipino na ganito. Gago! Hindi ka namin spokesperson. Tangina ka. Wag mo kami idamay. Away mo lang yan sa kanila. Kung ginawang kanila ng video, alam yung video na yon, hindi ako nasaktan personally kasi alam ko para sa'yo yun eh. Alam ko para sa'yo. Matalino man akong tao eh. Hindi naman malambot ang puso ko eh. Alam ko para sa'yo yun. Putsang ina, kung ang tingin nila sa'yo unggoy, ako nga, ang tingin ko sa'yo daga eh. Maswerte ka pa nga, unggoy lang tingin nila sa'yo. Call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka. Diba? Tawag mo, Chinador. Wala namang, there's no such thing as Chinador eh. Pero putang ina mo, judgmental ka. Ang tawag mo kay Marcoleta, Chinador. Ang tawag mo kay Robin, Chinador. Tinatarantado mo kahit sarili mong lahi eh. Tapos pag ginagantihan ka, putang ina, umiiyak ka sa nanay mo. Kung ako nanay mo, susungal-ngalin kalaga kita eh. Walang hiya ka, pati kami dinamay mo pa eh. So ini-steer mo yung aming emotions para samahan ka namin sa laban mo, ulul. Mag-isa ka magpunta. Kung galit ka sa China, pumunta ka ng Chinese embassy, ihiam mo yung dingding nila. Gawin mo lahat ng gusto mo para ipakita mo yung galit mo. Pero nung tinawag ng China na unggoy ang Pilipino, ikaw din yung una ko naisip eh. Hindi ako na-offend. I know that what they did was wrong. I mean, what they did is wrong. I know na hindi diplomatic yon. I know na offensive yon. But I also know where they're coming from. And pag binalikan mo, itong mga pinagagawa nitong ulul na ito, it's turning out to be, nadadamay tayo dahil dito sa gagong to. Nadadamay tayo na nagiging unggoy tayo dahil sa ulul na ito. Ang ina, kung ano-ano kasing pinaggagawa. Ewan ko kung anong kinikita mo dyan sa pinaggagawa mo dyan. Hindi, pinagtatanggol ko lang ng West Philippines. Gago, gusto mo doon ka tumira. Natayo ka ng bahay mo ron. Masyado mo palang gusto yung lugar na yun. Tayo ka naman, hindi naman sa pinamimigay namin yan. Alam ko atin yan. At galit din ako sa pangginagawa ng mga Chinese, sa mga mangingisda natin yan.
Oo. Tama lang na i-assert natin yung ating karapatan dyan. But for you to result doon sa mga pinaggagawa mo, hindi naman ginawa yan ng mga dating mga nagtatanggol dyan sa South China Sea na yan. Kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke. Magaling man tayo talagang kumanta. Oo, hindi man tayo tatawagin unggoy, maayos man sa ano, gusto mo zebra? Sabihin mo lang, kung ginawa nilang zebra yun, magagalit ka pa rin sigurado. Kasi galing sa China yun eh. Kung ginawa ng China na hindi unggoy yun, ginawa niyang buhaya. Dahil mga magnanakaw tayo rito sa Pilipinas. Oh, happy ka na ba nun? O, halimbawa, wag na lang, gawin niyang rabbit. Oh, may meron ka pa rin masasabi, whatever video ang gawin ng China, oh, magagalit ka pa rin. Kasi nga anti-China ka talaga. Oo. Kahit sino pang ilagay mo, halimbawa si Jollibee naman ilagay mo ron. Ganun pa rin, magagalit ka pa rin. Regardless, unggoy yan, kuneho yan, usa yan, gorilla yan, buhaya yan, elepante, hippopotamus, lahat na ng hayop. China, gumawa kasi kayo ng lahat ng hayop, gawin nyo. Tapos para tingnan natin kung meron bang preferred na hayop, ito si si Tariela. Ang ina niyan eh. Ang gulo mo kasi, pati kami nadamay pa dahil sa'yo eh. Obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. Lahi mo lang, lahi mong pangit. Oh, ganyan yung sinasabi natin na kung ano yung pinunla mo, yun yung aanihin mo. So,